Ng radyo, syempre ako yon. Walang iba kundi si Gandang Kara. Hello everybody. Oras natin, 2:20. Hello. Yes, we're live on Facebook. Hanapin mo lang Energy FM 106.7 o kaya naman ay DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. Ayan. Please like and share. Like and share. At dahil dyan, eto na nga ang ating story for today. Nako. Sa Sincerely Kara, ang ating story is a story of finding the right one. Si Kyla. Ayan. Si Kyla na talagang bigo dahil napagod siya sa pagbuo sa isang taong hindi naman natumbasan ng pagmamahal niya. Pero in the end, may happy ending pa rin kasi nahanap pa rin naman niya ang the one. Hindi nga lang yung taong binuo niya, pero ibang tao. Ayan. But anyways, hi! Pakiulit. Ano nga ulit? Nahanap niya yung right one niya. Bagong gising. Sorry ha, tinatanggalan ko kasi ng bato yung bigas. Kaya ganito. Ay, Tara. Kaya nga. Nahanap niya yung right one niya. Tapos Si Kyla kasi nabigo sa pag-ibig dahil yung taong tinulungan niya, yung broken-hearted na isang lalaki, tinulungan niya ng tinulungan. So parang binuo daw niya hanggang sa naging okay. Nung naging okay, siya naman yung nawasak. Very Gandang Kara. Hi! Very Gandang Kara. A few years ago, meron kang ganyan sa sa YouTube. Nalin? Na binuo ko? Masakit kapag inihanda kita para sa iba. Di ba may ganyan ka-chika? Akala, subscriber ako ng Gandang Kara. Ayos ha. Di ba? Hindi. Pero masakit yun, no? Na parang feeling mo ka lang, nagamit ka. Na friend zone. Oo, nagamit ka lang. Pero hindi naman din sinasadya ng taong yun kasi nagkataong kayo yung nagtagpo ng mga moment na wasak siya. Diba? Halimbawa, ikaw may nakilala kang wasak na wasak. Tapos tinulungan mo siya. Tapos na-fall ka sa pagtulong mo kasi parang feeling mo, shucks, nai-inlove ako. Diba? Ay, nasubukan ko yun. Tapos na-reciprocate ba yung feelings? Hindi. Nananay zone ako. Nanay zone? Di ba may mga friend zone? So ikaw nanay zone? Oo, nanay zone. Naging anak ko na rin in love na sa anak. Grabe Princess, Kadiri. Hindi, nasubukan ko yan. Yung parang advice ka. Oo, tapos parang ikaw yung nakatulong sa kanya. Tapos nung natapos na yung mission mo sa kanya na naging okay na siya, naka-move forward na siya, ikaw naman yung parang ba't ganun? Diba? Correct. Tapos kawawa ka pa kasi imbis na yung parang magkaroon ka ng pag-asa sa kanya, parang lalo pang nawala siya. Parang mas naging komportable siya na maging magkaibigan kayo. Kaya alam mo mula nun, pag may mga nakikilala ako, medyo dumidistansya na ako, lalo nung wala akong jowa. Oo. Dumidistansya na ako kapag mga gano'n. Pag alam kong sobrang bait naman ito. Tapos para lahat ng katangian ng masasakmal na sa kanya. Masasakmal. Yung parang ano ba yan? Ang sweet mo naman. Huwag ka masyado mabait sa akin, mapafall ako. Oo nga. Mga gano'n. Ikaw na-fall ka na ba sa maling tao? Hotdog. Paano nga? Ikaw nga, ganon. Hotdog. Naging shoulder to cry on ka na ba to someone tapos hindi naging kayo? Ay, hindi Oo, ganda ka eh. Hindi naman sa ganon, pero hindi nangyari sa akin yung ganon eksena. Ay, hindi ka nagpayo-payo? Yung ako yung nagpapagaling, hindi. Kadalasan, ako yung broken tapos yung mga tao na sa paligid ko, nafo-fall sila sa akin na hindi ko kayang ibalik. Paano yun? Paano Okay. Since hindi mo kaya mag-reciprocate ng pagmamahal kapag nafo-fall na sa'yo, ano yung mga pamamaraan mo para ipakita or sabihin sa kanya na, I'm sorry, it's not you, it's me? Ay, hindi ako nagsasalita. Basta hindi ko lang re-replyan. Ganun lang. Ay, mapang-ghost ka pala. Very Gerald Anderson ka, ha? So, Kara Anderson ka. Hindi, parang hindi ko na siya pinapa-entertain. Ganun, halimbawa, before pa to. Halimbawa, broken ako, ganyan. Tapos may sasabihin sa akin, pakilala ko sa'yo, ganyan. Ayoko, wag na. Ayoko ng ganun. Basta mag-move on ako mag-isa. Ganon. Pero may mga umaaligid na nag-o-offer ng alam mo yun, nagpaparamdam, na tinutulungan ako para maging okay ako, paparamdam na they care.
Ganyan. Perfect. Pero Diyan tayo napunta. hindi ko iintindihin. Okay. Napag-uusapan na din lang naman ngayon yung mga sponsorship. Ay. Ikaw hindi ako naniniwala na si Gandang Karen na nagkaroon ng indecent proposal. Ay, oo naman. Ano yung pinaka-bongga? Top 3 indecent proposal sa'yo? Sige. Top 3. Doon muna tayo sa number 3. Para maging Number 3 yung para jowain ka ha or kung ano mang kapalit. Kotse, binigyan ako ng susi ng kotse. Oh my God. As in nakapangalan na sa'yo. Hindi ko alam sa inabot. If you don't mind me asking, anong klaseng kotse ang ino-offer? Number 3 pa lang yan ha? Ano lang yun, yung sedan. Oh. Dati pa to Oh my gosh. Langya ka. Someone leave the group, charing. Emel! Okay, number 2. Ano pa? Yung mga in-offer. Ano pa ba? Atay ng magulang ganun. Parang nag-offer siya ng condo, ganyan. Ay, Otoro. Condo. Very Dominic Roque. Huwag kayo magbanggit ng mga artista. Hindi kasi di ba, yun yung mga napapabalita ngayon. Oo. Taray. Condo and business, ganyan. Taray, karaoke. Oh, yes. Hindi karaoke. Karaoke. Taray, condo. Condo? Saang part? And business. Ay, taray. Sabihin ko. Condo and business. Syempre kapag anong business? Syempre, saka nasasabihin yun kapag sinagot mo na, hindi ko naman sinagot, so ba't ko aanahin? So yung team, wala ka ng contact? Baka pwede sa akin na lang. Tapos number 1. Tapos number 1 yung teka, iniisip ko eh. Number 1 yung hirap sabihin Langya ka. Alam mo yun ang gusto ng mga nanonood sa atin, naka-corner ka eh. Number 1 yung Hindi ko alam kung indecent proposal ba yun. Hindi indecent proposal yun. Annulment. Charing. Hindi. Charot ulit. Yung parang na parang sa ibang bansa, ganun. Tour? Hindi tour. Talagang doon titira. Oo. Also, ganun. foreigner. Ay, hindi siya foreigner. Oh my God. Yung parang doon ka na magsisettle sa abroad. Kailan yan? With house. O, diba? Sa Japan yan? Hindi sa Japan. Hoy! Huwag ka gamalan. Saan nga? Dati pa to. Saang bansa? Nawiwindang si ate mo. Tama na. Too much information. Okay na yun. European, American, Asian country. Saan? America. Ay! Bongga. Pero ano ang nag-lead sa'yo? Bakit hindi mo tinanggap lahat ng yon? Dahil hindi ko talaga kayang turuan ng puso ko. Oh, shucks. Pag mahal ko. Pag hindi ko mahal, hindi ko talaga kayang gamitin lang. Alam mo, gagamitin mo lang kahit di mo mahal. Hindi ko kaya. Talaga? Oo. Nasubukan mo na ba? Na-try na mahalin. Oo, na-try na mahalin. Or... Oo, pero hindi talaga eh. Talaga? Oo, may mga ganun na hindi mo talaga, pag hindi mo talaga gusto, hindi mo pwedeng dayain yung nararamdaman mo eh. At yan pero yung i-connect natin doon kay na hindi mo kayang dayain ang puso mo. Yes, kaya mag-alala si Kyla kasi kung hindi kaya nung lalaking mahalin siya, kahit naging mabuti siya, wala kang magagawa. Ibig sabihin, may iba nakalaan. Diba? Ganon. Ngayon ba, if ever may mag-offer pa sa'yo ng pagmamahal. ng pagmamahal lang. Oo. Ay, syempre, hindi naman ako tatanggap ng pagmamahal. Oh. Di ba? Hindi lang pagmamahal. Parang mas mahalaga ngayon, di ba? Kapag, when you say, relationship, mas maganda na hindi lang pagmamahal ang i-offer sa'yo, kundi commitment. Ay, totoo yan. Dapat committed siya dun sa love na... Oo. Kasi, ang pangit kung yung love lang ang ibibigay mo sa umpisa tapos hindi naman, walang consistency. Oo. Di ba, dyan minsan na na bibisit ang mga babae kasi yung mga boyfriend nila walang consistency. Oo. Sa umpisa lang masarap. Kilig-kilig. Kilig-kilig. Ganon. Pag nagtagal, hindi ka na pinapansin, di ba? Oo. Kumbaga dapat may direksyon. Alam mo kung saan papunta. Oo. Ganon. Hindi yung parang labing-labing lang kayo, ano-ano lang. O, sa ganda mong yan ngayon, may may ano pa ba? May posible pa bang mag-offer sa'yo ng commitment sa tingin mo? Siguro walang nangangahas. Pero hindi ka sarado? Hindi, sarado ako. Pero wala...
Hindi nga. Wala naman nangangahas na mag-ano sa akin. Ayaw mo na mag-commit? Mag-pursue ng ganyan. Kasi siguro alam din nila na hindi naman ako hindi naman ako nakikipag-usap. Ano ba tawag doon? Machika. Oo, wala akong communication with other people. Oh. Diba? Ganon. Nakakatuwa naman. Sana ganyan din ako kaganda. Yung may nag-o-offer. Ikaw, anong top 3 offer mo? Ano? Ikaw nagpauso niyan. Lahat ng offer parang hindi maganda. Hindi maganda mga offer sa akin. Talaga? Pa 1P150 lang ganun. hindi kalaki. Hindi kalakihan. Hindi. Ang pinaka-bongga, may bongga, syempre. Foreigner naman. Oo. Anong offer? Doon din. Mag-US. Mag-migrate na. Ganyan, oo. Kaso ayoko. Bakit mo ayaw? Hindi ko maiwan ng inang bayan. Mahal ko ang Pilipinas. Minsan natuwa ang may likha. 7,000 bakla ang ginawa. Pero ngayon, kung tatanungin ka na, gusto mo na ba mag-migrate? Hindi pa rin? Depende. Kung makapag-ipon kami ni Jowa, doon na kami. Ngayon, kailangan pa namin Siyempre may jowa na ako, isa na akong misis. Tara. So, kailangan mag-focus muna kami sa mga buhay-buhay namin dito. Diba? Pag nagsawa na ako sa pest ng nanay ko, Grabe siya. Doon na kami sa far away. Pero ayun nga, 'di ba? Ang hirap ipilit ng nararamdaman. Yes, kay Kyla. Kyla kasi nakahanap na siya. Nung siya naman yung na-broken, nakahanap siya nung lalaking nakaupo tapos umiiyak. Binigyan niya bigla ng panyo, tapos doon na nag-start yung love story nila. Ibig sabihin mahahanap mo pa rin yung para sa'yo. Diba? At tribida ka din kasi, ba't kasi pabigay-bigay ka ng panyo? At least nahanap na niya, Ano ka? Main character. Tingnan mo, kinaganda mo yung pag-abot ng panyo. Maldita ka. Sa susunod kasi, huwag ka pabigay-bigay ng panyo, lalo na kung hindi siya nagbigay ng panyo, hindi niya nahanap yung dawan niya. Yun na pangasawa niya. Okay lang kung kanya yung panyo, isa nanay niya yun, may burda ng pangalan ng nanay niya. Tapos Armando Caruso pa yung yung nakalagay, no? Oo nga. Diba? Basta hindi natuturuan ng puso, wag ipilit kung ayaw sa'yo, maghanap ng iba, doon ka sa far away, ganon. Kaya nga. Mukhang may mga laman yung mga chika mo bukas sa Baklitas, ha? Ay, naku, abangan ninyo. Abangan niyo mo bukas sa Baklitas, mukhang hindi na makapag-timpis si Tita Cora ng mga chika niya. Naloloka ako. No? Bea Dom, hindi na ako pinapatulog. Minessage ko na nga si Dominic Kaya nga Hindi naman nagsasasagot. Pero sana maayos pa kasi sayang naman, no? Pero alam mo minsan yung tadhana ililid tayo dun sa minsan blessing in disguise yung mga nangyayari. Ililid tayo kung saan talaga tayo nararapat. Minsan lang din natin maintindihan. Ikaw, saan ka nililid? Ha? Hotdog. Hindi ko nga alam kung saan ba with wings. Ay! So, hindi mo pa alam kung saan papunta? Hindi ko rin alam kung saan, Parang, nag-start na ako mag-isip na kung ano na lang yung mangyayari. Kaya sera-sera. May mga bagay kasi na minsan di mo maintindihan kung bakit nangyayari, ganyan. So, yun. I just wanna live my life. Kawawang babae. Kawawang babae. Hindi alam saan siya Sisa. Yung mga plano ba sa mga nangyayari? Diba? Hindi alam mo, mas natutuloy ang mga hindi planado. Oo. Actually, yung mga hindi mo ine-expect, sila yung dumarating sa buhay mo. Oo. So, tama. don't expect. So, don't expect. Tama naman din. Alam mo, when you expect too much, you get hurt. Yes. Doon nagsisimula ang sakit kapag too much expectations. Diba? Kaya, don't expect from the people around you, from the things that's happening, you know. Makita mo na just naman live your life. Ayun, sinabi mong yan, makikita mo na naman dun sa sa TikTok. When DJ Kara said. Kukot na naman nila yan. Wow. Bubabiral na naman. 1M na naman ang views. Hindi man lang kayo nag-thank you sa Energy FM. Grabe naman kayo. Pakitag nyo naman po yung mga nagre-repost. Para at least, diba? Para makikita ng right. Ay, nako. But anyways, Kyla, congratulations kasi nahanap mo ng dawan mo. Dumaan ka man sa struggles, yan ang kapalit. Diba minsan kasi sa dulo yung parang si diba, si Fernando po, bubugbugin muna tapos sa dulo, tatayo siya. Kahit sinong bida, bubugbugin muna sa umpisa. Sa umpisa, diba? So makakamit mo rin pala ang happy ending mo sa dulo. At sana lahat may mga pinagdadaanan ganun, makamit nila yung happy ending nila. Diba? Ikaw din, nakamit mo na happy ending mo. Pak. Yes. Sure up. Wow.
Ikaw ba sa rap? Pinagsasabi mo dyan. Hindi, ng pagkain sa La Union. Ano ba kinain mo sa La Wala Union? nga ako masyado nakain dahil ang sakit ng tiyan ko. Ay talaga? Oo, so gulay-gulay lang ako tsaka light meals lang. Ano na-enjoy mo sa La Union? Yung view, nanonood lang ako. Oh. Yung view lang, gano'n. Ano yung mga magagandang view na nakita mo sa La Union? Marami mga flowers, mga puno, mga taong masaya, mga nagsasayawa, mga new people na nakilala, ganyan. Ayun. Taga panood lang ako. Si Papa Jackson lahat umubos ng isang bucket. Ay talaga? Oo. Sabi ko, ay tara, inubos yung isang bucket. Oh. Soft drinks lang tayo. Tara. Burn. Inom ng alak, etong pulut at charing. Ano ginagawa mo doon sa gilid? Pulutan lang ako tsaka Sprite. Anong pulutan? Hindi, ako yung kumakain ng pulutan. Akala ko ikaw yung pulutan. Tsaka sagot ko na yung tawa. Taga-tawa. Kwento. Oo. Hindi ko sagot ang kwento. Alam mo namang mahimik ako. Sound effects ka lang. Oo, ganun lang. Oo. Alam mo naman na madaldal. Hindi ako, si Papa Jackson talaga, di ba? Naman, napakadaldal. Non-stop yun. Kahit sabihin mong tama na, ayaw minsan tumigil. kahit secret na dinaldal. Oo. Wala kang maasang secret doon. Oo. Lahat sasabihin niya. Hindi. Tapos kapag sinabi mo na, ba't mo sinabi yung secret? Ay, hindi ko naalala. Hindi niya alam na secret. Kaya mahirap magkwento doon. Correct. Diba? Ay nako, but anyways, siya, maraming salamat. Yes. Tita Cora, bukas na ulit ang Baklitas. Abangan niyo po 11 a.m. to 12 noon bago po ako. Uy, abangan niyo din syempre ang Sincerely Cara. Correct. Uy, Oo. ngayon yung ni Daniel, di ba? Contract signing. Nako, abangan niyo ha. Kasi Bukas, baka may may chika mga sila pasabog dyan. Ayan, abangan niyo po yan. Nakakaloka. Siya, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Susunod na po ang Gym She. May bukas pa naman, 12 noon to 3 p.m. Ako pa rin ang makakapiling mo ay nag-iisang chicks ng radyo. Dito lang yan sa number 1, 06.7 Energy FM. Panggawag mo sabihing radyo. Sabihin mo.